bawal gawin pagkatapos kumain ng marami. Okay? So, ano lang naman po to, babala lang naman. Nasa inyo naman kung ano ang gusto nyo, ano kaya nyo. Pero meron lang tayo konting pag-iingat sa 7 bagay after eating. Okay? Tingnan nyo kung kakayanin nyo. Pero para sa akin, iwas na lang. Yan ang 1 to 7 natin, ha? Iisa-isahin natin. Number 1, bawal humiga agad pagkatapos kumain. O, magagalit si nanay, ba't ka humiga agad? Anong problema? Pag hihiga tayo agad, alam nyo naman, yung pagkain, siyempre, punong-puno ng pagkain yung tiyan mo. So, kung meron kang GERD, meron kang hyperacidity, aakyat yung kinain mo. Sasakit ang sikmura, magkaka-acid sa lalamunan, sasakit dito, at lalakit yan mo, tataba ka lang kung hihiga agad, di ba? Mapapagalitan ka pa. So, weight gain, GERD symptoms, ayan, no? Meron pang Barrett's esophagus, oh. Yan. Okay? So, wag hihiga agad. Maghintay ng mga 3 hours bago hihiga. Number 2, paghiga mo, wag mo na ituloy sa tulog, di ba? Wag matulog. Alam naman natin, pag kumain ng marami, lalo na pag sabayan mo ng alak, alcohol, fatty foods, tapos hihiga ka, matutulog ka agad, merong binabangungot yan. Diba? Marami na napapabalita, kumain ng marami, binangungot. Ang bangungot, 2 possibility. Isa yung dati na acute pancreatitis, namamaga yung lapay dahil sa sobrang alak, pagkain. Pwede rin yung bangungot na heart attack. Merong bangungot na heart attack pala. Tawag po dito Brugada syndrome. Kaya bilang cardiologist, alam namin to, merong abnormality ang puso mo, tapos busog na busog ka, hindi natunawan, humiga, natulog, naging abnormal yung tibok, kaya namatay. So may namamatay sa bangungot after eating. Kita mo ang payo, wait 2 to 3 hours bago matulog. Huwag kumain masyadong spicy, di ba? Pati kape o kahit alak nga, iwas din eh. Kasi hindi magiging masarap ang tulog mo. Yung mga healthy foods lang, mga saging, mga madaling matunaw. 2 to 3 hours bago matulog. Number 3 na iiwasan, huwag mag-exercise ng mabigat. Ayan, no? Oo. Bawal ang heavy exercise o marathon running after eating. Alam niyo naman yan, di ba? Kasi punong-puno na pagkain ng tiyan mo, kailangan muna ma-digest, di ba? May dugo sa tiyan, kailangan ma-digest muna. Kasi pag tinakbo mo agad yan, nag-exercise ka, hindi ka matutunawan. Mai-impatyo ka. Okay? Bigyan ng oras ang pagkain bago mag-heavy exercise, mag-running, ano. After a big meal, yan, no? Let your body rest 2 to 3 hours, yan, no? Before hitting the gym. Yan, no? So, may rest time. Siguro mga 1 to 2 hours. 1 hour, pwede na. Yan, ha? Pangatlo. Number 4. Yan. Ingat sa pagtatalik pagkatapos kumain ng marami. Alam nyo naman yan, di ba? Oo. Actually, pinapayo ko to sa mga heart attack patients. Pag may heart attack o may impotence, hindi tumitigas si Manoy, dapat 2 hours after eating. 2 to 3 hours after eating bago magtatalik. Kasi hihingalin kayo, hindi comfortable, tsaka tulad na sinabi ko, yung dugo nga nasa tiyan eh. So, nandun yung digestion. So, hindi po maganda. Mahihirapan kayo niyan. Mamaya, masuka pa kayo, di ba? Lalo na sa sakit sa puso at yung hinihingal. Number 5, ito, gawain to ng marami, di ba? Sigarilyo after eating. Sigarilyo, alam nyo naman po, di ba? Na kahit before eating, after eating, hindi naman po maganda yan sa katawan natin. Sabi ko nga, nakakaikli ng buhay, tataas ang chance mo for cancer, kasama ang lung cancer. Palagay natin, kumain kayo ng maraming matataba. O kumain kayo ng lechon, pork chop na matataba. Diba? Medyo barado na yung mga ugat natin sa cholesterol. Sasabayan nyo pa ng sigarilyo, lalo pa nagbara yung ugat natin. So, dobling sira sa ugat natin. Kaya po hindi maganda. Number 6, driving. Diba? Yung mga sanay mag-drive ng malalayo,
Yung mga long driving, mahirap kumain ng marami. Pwede kayong makatulog sa SLEX, sa TPLEX, delikado. Yung mga long drive, nakakaantok yan. Lalo na kung busog na busog ka. Kaya kung kayo magdadrive, maganda may kasama o wag masyadong busog. 'Di ba? Maraming, ang taas ng percentage ng nakakatulog habang nagdadrive. I think as high as 20%. Merong mga accident talaga dahil dyan. Ha? So avoid driving after eating. Ito nga while eating. Oh. Lalo na kung very oily ang kinain mo. Kaya light meal lang sa driving, sa long drive. Number 7, ito, alam ko yan. Madalas tayo mag-speech, mag-lecture o presentation sa trabaho. Huwag niyong gagawin after a big meal. Kunyari, may meeting na kayo 15 minutes o yung iba mga singer, kahit yung mga singer, hindi sila kumakain ng marami before singing. Kanta, speech, kasi stress ka eh. Pag stress ka, medyo dadami yung acid sa tiyan, parang may impacho ka. Tapos ang dami pang pagkain, baka ma-burp ka, baka masuka ka pa. Kasi nga punong-puno eh, konting ano mo lang eh, lalabas na ulit yung pagkain mo. Yan, oh. Stress ka pa oh. O stomach in pa. Kaya before a speech at lecture, konti lang kakainin. At baka sinukin ka. Hiccups. Bakit sinisinok? Kasi hindi natutunawan. Bakit hindi natutunawan? Maraming iniisip, maraming pinipresent afterwards. Pwede kayong maimpatcho. Actually, may number 8 pa eh. Pero itong number 8, medyo pwede naman, depende, yung pagliligo. Yung iba, may nagsasabi na mahirap maligo pag busog na busog. Kasi nga, pag naliligo daw tayo, yung siyempre, gumagalaw tayo, yung dugo nandito sa katawan natin, mas mahirapan. Depende po sa inyo kung kaya nyo maligo. So, ano naman po ang mga pwede gawin, ang kailangan gawin pagkatapos kumain? Unang-una, huwag lumamo ng napakarami. Mas maganda yung kain natin, small frequent feedings. Diba? Pakonti-konti sa buong araw para hindi mahirapan yung tiyan natin. Hindi rin tayo tataba. Number 2, ang sabi ko, bawal ang heavy exercise, lifting weights, mga running. Pero yung paglalakad, maganda po. Mas maganda nakatayo muna, naglalakad for 15 minutes to 30 minutes kasi makakatulong sa digestion. Kasi naglalakad ka, mas gumagalaw-galaw ang tiyan. Okay? Paglalakad, pwede. Nakatayo, pwede. Mas maganda. Ha? Kaysa yung strenuous exercise. Mas maganda rin po, niluluwagan yung sinturon. Diba? Bawal din magsikip ng sinturon kasi nga, busog ka na, tataas ang pressure, lalong lalabas yung pagkain sa tiyan mo. So, pwede magluwag, relax muna, mga 15 to 30 minutes, kaya nga may lunch break tayo. Pwede kayo magtsaa, pwede magkape konti. Gusto nyo uminom ng gamot nyo, maganda rin after meals, pwede rin po yun. Okay? So, sana po nakatulong ang video natin sa 7 mga bagay na hindi dapat gawin pagkatapos kumain ng marami. Salamat po. God bless.